Kailangan kong ayusin tong shower handle namin. Ang problema ay hindi ko alam kung paano sisimulan o paano gagawin. Kaya pumunta ako sa hardware para tumingin ng mga parts na pwedeng bilhin. Kaya lang hindi ko nakita yung parts na hinahanap ko, kaya pumunta pa ako sa isang hardware. Sana naman may makita na ako rito. Nahirapan ako maghanap pero eventually may nakita rin ako. Pero hindi ko pa sure kung may install ko talaga dahil first time kong gagawin ito. Problema ko pa dahil ang mga tools ko ay galing lang sa Daiso at hindi ko alam kung alin ang magagamit ko ron. Binutingting ko at pinag-aralan ko sa abot na aking makakaya. Well, hindi naman ako professional pagdating sa ganito, kaya inisip ko lang kung ano yung mga logical na pwedeng gawin. Napansin ko wala yung lalagyanan ng tornilyo, naiwan pala rito kaya sinungkit-sungkit ko muna. Pagkatapos ay pinasok ko na yung tornilyo gamit ang kamay. Medyo masikip na nung nasa dulo kaya ginamitan ko ng screwdriver. Kaso ang problema ay hindi siya kasya dun sa shower handle. Kailangan ko ulit silang tanggalin at pagdikitin na nasa gitna yung shower handle. Ang naiisip kong paraan ay ibalik lang sa dating pwesto at gamitan ng glue. Pero ang totoo, hindi ko pa alam kung mag-work itong glue na nabili ko. Nung ikakabit ko na sana, bigla na naman umiyak si Mika, so kailangan ko siyang buhatin. Sunod-sunod yung obstacles pero gagawin ko pa rin yung magagawa ko kaya itinuloy ko na yung pag-aayos ng shower handle. Sinama ko na lang si Mika habang inaayos ko yung shower handle, so nilagyan ko na ng glue at ipapasok ko na dun sa dati niyang lalagyan. Swak na rin yung mga tornilyo kasi dun talaga yung lalagyan niya. Tapos yung glue naman ang magsisilbing pampasikip at pampatigas. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ayan sa wakas naidikit na natin yung shower handle. Madali lang pala siyang gawin basta subukan lang natin. Pagkadikit ko niyan ay nilinis ko lang yung mga gilid gamit ang tornilyo. Tapos pinang-finish ko yung mga tissue para malinis talaga at makinis. May pantakip ito sa gitna para magmukhang malinis kaya takpan na natin at ito na siya. Hindi lang ako nag-repair, nagdagdag pa ako ng panibagong shower handle. Yung unang shower handle kasi ay hindi talaga sa amin yung sinukat. Kaya gusto kong gumawa ng shower handle na para sa amin ng misis ko, yung medyo mataas-taas. Nakakatuwa itong nabili ko kasi hindi na siya kailangan ng tornilyo. Ididikit-dikit mo na lang siya tapos yung suction system niya yung magpapadikit talaga. Ito na yung magsisilbing tornilyo, clockwise lang para sumikip, tas counterclockwise para lumuwag, para malagay natin siya. Ilang pihit lang, masikip na agad at ayan, tapos na ang ating shower handle. Ngayon, kumpleto na, may pambata, may pangmatanda, may pangmatangkad. Malayo pa lang naamoy ko na yung bango nitong tinola na ginawa ng misis ko. Isa to sa mga favorite Filipino food ko, lalo nung napunta ako sa Japan, palagi ito niluluto ni misis, napakasarap. Kailangan na rin namin mag-ready pagkatapos kaya binilisan ko lang kumain kasi ngayong araw ay pupunta kami doon sa clinic ni Mika. Ang kaso tulog na si Mika at ang lakas ng ulan sa labas. Nagpatila lang kami unti at uminom muna ako nitong almond milk. Kampay or cheers sa English or tagay sa Tagalog. Pagdating namin sa clinic ay kinarga na kagad siya ng midwife. Natutuwa ako pag andito si Mika kasi palagi siyang ngiti ng ngiti. Sa mga soon-to-be parents dyan, mahirap talaga mag-alaga ng bata pero huwag kayong mag-alala kasi pag ngumiti sila, matatanggal talaga lahat ng pagod nyo. Puyat nga kami kay Mika ngayon pero alam nyo nakita namin siya mag-tummy time. Relax na relax yung mukha niya tas napangiti siya. Ay natanggal talaga lahat ng pagod ko. Tinuruan kami ng midwife ng mga iba't ibang technique sa pagta-tummy time kay baby. Crucial ang tummy time sa bata kaya dapat palagi natin ginagawa para ma-develop yung mga muscle nila. Napakagaling humawak ng bata nitong midwife namin kasi talagang hindi umiiyak tapos nag-e-enjoy talaga si Mika sa mga activities niya. Bago kami umuwi ay kinuhaan pa siya ng footprint para may souvenir kami pa uwi. Pinicturan pa nga niya kami sa labas ng bahay nila. Medyo naswertehan lang talaga namin yung clinic niya kasi hindi lahat ng clinic ganito ka-accommodating at higit sa lahat ay marunong siya mag-English. Natutuwa ako kasi lahat ng result ni Mika ngayon ay healthy at ngayon nag-enjoy na lang siya kasama si mami niya. Tamang food trip lang kami pa uwi, bumili kami ng chicken at ng onigiri. Syempre kailangan natin ipagbalat si Mrs. at subuan kasi hindi siya makakakain ng sarili niya. Teamwork lang talaga, basta nagtutulungan ay marami tayong maka-accomplish sa buhay. Sasabihin ko sa inyo ang secret na malulupit na pagkain next time pero kung bibili ka ng fried chicken sa Family Mart at onigiri naman sa Lawson. Bago umuwi ay pinag-igib ko muna ang pamilya ko ng tubig galing sa bukal. Maganda ang tubig dito kasi malamig at fresh pero ang pinaka-importante ay buhay yung mga mineral sa tubig. Mahalaga yun kasi kailangan ng katawan natin yun. Itong 2 basyo na to ay kailangan maubos namin yan in 1 week. Lagi natin i-prioritize ang health natin kasi health is wealth. Sayang yung yaman natin o lahat ng effort natin kung hindi tayo healthy. Kung umabot kayo rito, maraming salamat sa panonood. Ang goal ko sa mga videos na ito ay maging consistent na magkaroon ng mga better choices sa buhay para umasenso.
Kagaya ng marami ay nananalaytay din sa dugo ko ang katamaran. Palagi din sumasablay, nalulungkot at nadadown sa buhay. Pero at some point, gusto ko pa ng better life para sa pamilya ko. Napakarami kong poor decision sa buhay pero hindi yun magiging hadlang para ma-reach ko ang goals ko. Mag-focus lang tayo dun sa mga bagay na may control tayo at ibigay natin yung best natin sa bawat ginagawa natin. Sana in the future, sabay-sabay natin harvestin yung lahat ng pinagpagura natin. Basta wag lang tayong titigil, sabay-sabay nating abutin yung mga pangarap natin. Yun lang, bye!